Magandang umaga po sa ating lahat. Nako po tayo sa mensahe ng Panginoon. This morning po, pag-uusapan natin yung isa sa mga common struggles or challenge na madalas pong kinakaharap ng mga Kristiyano. No, ito po yung discomfort sa pag-share natin ng gospel. Sino po sa inyo yung very comfortable kapag nagbabahagi ng salita ng Diyos sa ibang tao? Taas nga po kamay. Meron po ba sa atin? Pag-usapan po natin yung discomfort sa pag-share po natin ng Ebanghelyo ng Panginoon. Ginamit ko po yung word na discomfort kasi alam ko na ang bawat isa naman po sa atin may desire to share the gospel o to share the word of God. No, na gusto naman po talaga natin, pero marami lang mga bagay yung pumipigil sa atin minsan. Tulad po ng kung ano yung sasabihin natin, o kaya yung pakiramdam na nag-aalangan tayo kasi feeling natin magiging awkward lang yung situation. And most of the time, nararamdaman natin yung uncertainty. Sa kung paano natin uumpisahan yung pakikipag-converse sa isang tao spiritually. And as a result, dito nagsiset in yung discouragement sa atin hanggang sa magdalawang isip na po tayo and eventually mag-decide na wag na lang tayong magbahagi. Sa chapter 4 po ng John, na nasa gospel pa rin po tayo ng John, binibigyan po tayo ng perfect example ng Panginoong Jesus kung paano maging isang evangelist o mangangaral ng Ebanghelyo. Throughout sa buong ministry po ng Panginoon, makikita natin na hindi lang po siya nangaral sa malalaking crowd o sa grupo ng mga tao. He also took time to engage sa mga individual in personal conversations about spiritual matters. And one very good example po nito ay yung naging encounter niya sa Samaritan woman doon po sa balon. Na mababasa po natin sa 1 chapter 4 verses 1 to 26. Na medyo mahaba po yung passage natin. Pakikalabit muna yung katabi mo, sabi mo, gising. Wala pong tulugan, maaga pa, mag-11 pa lang. Ang passage po natin sa John chapter 4 verses 1 to 26. Basahin po natin. Verse 1, nabalitaan ng mga Pariseyo na si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan. Nalaman ito ng Panginoon. Bagamat hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad. Kaya umalis siya sa Judea at bumalik sa Galilea. Kailangan dumaan siya sa Samaria. Dumating siya sa isang bayan na tinatawag na Sicar. Malapit ito sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Verse 6, dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Dahil napagod si Jesus sa paglalakbay, umupo siya sa tabi ng balon. Halos katanghalian na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib. At sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makiinom?" Wala noon ang kanyang mga alagad dahil sila'y bumibili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng babae, "Ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin?" Sinabi niya yon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Verse 10, sumagot si Jesus, "Kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan kanya ng tubig na nagbibigay buhay." Nagsalita ang babae, "Ginoo, malalim ang balong ito at wala ka namang pansalok. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming ninunong si Jacob. Dito siya uminom, gayon din ang kanyang mga anak at mga hayop. Higit ka pa ba sa kanya?" Sumagot si Jesus, "Ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan." Verse 15, sinabi ng babae, "Ginoo,
Bigyan po ninyo ako ng tubig na yan upang hindi na ako mauhaw. Ni pumarito pa upang sumalok muli. Umuwi ka at isama mo ritong iyong asawa, wika ni Jesus. Wala akong asawa, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, tama ang sinabi mong wala kang asawa. Sapagkat lima na ang iyong naging asawa. At ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo nga ang sinabi mo. Verse 19, sinabi ng babae, Ginoo, palagay ko ay isa kang propeta. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit sinasabi niyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin, darating ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sinabi ng babae, nalalaman ko pong darating ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. And verse 26, akong kausap mo ngayon ang iyong tinutukoy, sabi ni Jesus. Amen. Through this passage po, makikita natin na sa pamamagitan ng interaction na nangyari between Jesus and the Samaritan woman, yung demonstration ng Panginoong Jesus ng mga practical practices practical principles na makakatulong po sa bawat isa sa atin na maging mas effective pagdating po sa personal evangelism. Pero bago po natin alamin yung 7 principles na makikita natin dito, i-define po muna natin yung kung ano yung ibig sabihin ng personal evangelism. Ang topic po na pag-uusapan natin ngayon is the 7 principles of personal evangelism. So ano po ang ibig sabihin ng personal evangelism? Sabi po dito, it is the act of sharing good news of Jesus Christ with another person through personal, one-on-one interactions or small group conversations. No, ibig sabihin, involved po dito yung building of relationships, yung pag-engage po sa conversation, pagsagot sa mga tanong ng kinakausap natin, at higit sa lahat, ito po yung pagtulong natin sa isang tao na maunawaan kung paano pinapakilala ang Panginoong Jesus sa Biblia at kung ano yung mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos para po sa mga taong ito. Sa madaling salita po, ang personal evangelism ay ang pagbabahagi ng salita ng Diyos intentionally sa mga tao sa isang personal and relational na paraan, na with the goal na matulungan sila na lumapit sa Panginoon sa pananampalataya. So ngayon po, pag-usapan natin yung 7, yung 7 principles na tinuturo sa atin ng Panginoon through our passage this morning. First principle po, sabi po dyan, dapat nakikipag-ugnayan tayo sa mga tao. Na we must contact people socially. Dinemonstrate po ito ng Panginoong Jesus nung pinili niyang maglakbay sa Samaria. No, kahit pa maraming Hudyo yung umiiwas sa lugar na yon, na dahil sa discrimination na meron sila para po sa mga Samaritano. Alam po natin na si Jesus ay pinanganak pong Hudyo, pero kahit siya po isang Hudyo, hindi niya inilayo yung kanyang sarili sa mga taga-Samaria. Now, rather than keeping his distance from these people, inilapit niya po yung sarili niya intentionally sa mga taong ito through situations na pwede siyang makipag-interact sa kanila na para ibahagi po ang salita ng Diyos. May similar example din po tayo makikita nito sa Book of Luke, na sa Lucas chapter 5, kung saan naglaan ng oras ang Panginoong Jesus kasama yung mga tax collectors na during that time considered as sinners.
mga makasalanan. Through this example po, pinapakita sa atin na ang Panginoong Jesus, willing siya na mag-build ng relationship sa mga taong ito. And this principle po teaches us na ang isang effective na evangelism ay nagsisimula po sa isang genuine contact and meaningful relationship. Pero isa pong malungkot na katotohanan kung bakit maraming tao ang hindi pa po lumalapit sa Panginoon ay dahil may mga Kristiyano po ang hindi actively and willingly na nagre-reach out. Now, sabi po dun sa isang nabasa ko, instead na maghintay o mag-abang daw po tayo kung may dadating bang bago sa church, bakit hindi tayo lumabas? Bakit hindi natin sila lapitan? Huwag po nating hayaan na yung mga taong ito hanaping mag-isa ang Diyos. One of our responsibilities as Christ's follower is to guide them sa pagkilala po sa Panginoon. This truth po was modeled by Jesus throughout His ministry. Kaya wala po tayong excuse na hindi po ito gawin. Nagpunta po siya sa mga villages, sa iba't ibang lungsod, sa mga bahay-bahay, marketplaces, and even sa lugar kung saan nagagather po yung taong kinoconsider ng lipunan na outcast. He met people where they were physically, socially, and spiritually. Katulad po ng isang mangingisda, para po siya ay makahuli ng mga isda, dapat pumunta siya sa spot or area kung saan may mahuhuli siya. Now, same with us Christians, same with us na mga believers of Christ. Dapat willing din po tayong makipag-ugnayan and genuinely build relationship sa ibang tao na maging engaged sa kanila pong araw-araw na buhay. Again, ang problema po ay hindi yung mga taong may open hearts to hear the gospel. Ang issue po ay yung kakulangan ng mga mananampalatayang who will actively share the word. Niremind po tayo sa Haggai chapter 2 verse 19 na ng mga binhi na nanatili sa kamalig. Natandaan po natin that no harvest can come if the seed was never planted. No harvest can come if the seed was never planted. Walang ani na dadating kung hindi po itinanim ang binhi. In the same way po, ang gospel ay hindi po magbe-bear fruit kung ito po ay sasarilinin lang natin. Kaya nga po ang personal evangelism nire-require nito na magkaroon tayo ng intentional effort na to connect with people. Bumuo ng relasyon at higit sa lahat mag-create po ng opportunities for spiritual conversation na maglilid po sa mga taong ito sa Panginoong Hesukristo. Ngayon po, while we are encouraged to build relationships with these people, we must also be careful na may paalala po sa atin. Maging maingat po tayo na hindi malito sa ibig sabihin po ng separation and isolation. Sabi po sa 2 Corinthians o 2 Corinto chapter 6 verses 14 to 18, huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya na para bang kapareho ninyo sila. Maari bang magsama ang katuwiran at kalikuan? O kaya ang liwanag at ang kadiliman? Maari bang magkasundo si Kristo at ang Diablo? Ano ang kaugnayan ng sumasampalataya sa di sumasampalataya? O di kaya ng templo ng Diyos sa Diyos-Diyosan? Hindi ba tayo ang templo ng Diyos na buhay? Siya na rin ang may sabi, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Kaya't lumayo kayo sa kanila, humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Iwasan ninyo ang anumang marumi at tatanggapin ko kayo. And verse 18, ako ang magiging ama ninyo at kayo'y magiging mga anak ko, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Malinaw po na itinuturo sa atin ng salita ng Diyos na mula po dun sa binasa natin na tayo po ay tinawag to be separated from sin. Ibig sabihin, hindi dapat natin ina-adapt yung lifestyle at yung mga nakasanayan ng mundo na to.
Number one reason is because this world is sinful. Makasalanan po ang mundong ito. However, yung separation o paghiwalay pong sinasabi dito does not mean na mag-withdraw tayo sa mga taong ito. No, or totally iwasan sila o layuan sila. Ang question po ngayon, kaya ba nating maging balance towards sa ganitong klase ng relationship or social engagement na sinasabi po sa Bible? Once again, pinatunayan po ng Panginoong Jesus na posible yung bagay na to, na pwede palang maging balance. Because He Himself showed the balance perfectly sa Kanya pong buhay dito sa mundo. Siya po ay nanatiling pure at walang kasalanan, yet consistently siya po ay nakihalubilo, nakipag-interact sa mga makasalanan. Isa pong halimbawa nito ay yung prayer ng Panginoong Jesus sa Juan chapter 17 verse 15, na kung saan sinabi niya na huwag silang alisin sa sanlibutan, kundi protektahan sila ng Diyos Ama. Ingatan sila at iligtas sila mula sa masama. Even si Apostol Pablo po, may sinabi rin tungkol po sa bagay na to. Sabi niya sa 1 Corinthians chapter 5 verses 9 to 11, sinabi ko sa aking sulat na huwag kayong makikisama sa mga nakikiapid. Hindi ang mga di mananampalatayang nakikiapid, sakim, magnanakaw, o sumasamba sa Diyos-Diyosa ng tinutukoy ko, sapagkat kinakailangan ninyong umalis sa mundong ito para sila'y maiwasan. Ang tinutukoy ko na huwag ninyong papakisamahan ay ang mga nagsasabing sila'y Kristiyano, ngunit nakikiapid, sakim, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nanlalait, naglalasing at nagnanakaw. Ni huwag kayong makikisalo sa ganyang uri ng tao. Nilinaw po dito ni Pablo na mga believers are not expected na iwasan yung mga hindi mananampalataya. Ang iiwasan daw po natin base sa binasa natin ay yung makisama doon sa mga taong nakiklaim na sila po ay mga Kristiyano, pero namumuhay naman sa mga gawaing hindi nakakalugod sa Panginoon. Namumuhay sa pakikiapid, pagnanakaw, sa kasakiman, sumasamba sa Diyos-Diyosan at sa iba pa. Na ibig sabihin po nito, yung pag-withdraw, paglayo, o pag-iwas sa mga taong hindi pa nakakarinig ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo ay hindi po kalooban ng Diyos. And in fact, ino-oppose po nito directly yung mission ng evangelism. Sabi po, pag ina-isolate o inihihiwalay natin yung sarili natin sa mga tao na to, nami-miss out natin yung opportunity na gawin yung first principle ng personal evangelism, which is to socially engage with other people. Isa pa pong mahalagang aspect under the first principle of personal evangelism ay yung ma-recognize natin na maraming pinlace na opportunities ang Panginoon sa buhay natin. Halimbawa po para sa mga estudyante, may mga estudyante pa ba dito? Ay, meron pa sila isa. Para sa mga estudyante, ang paaralan po ay isang lugar kung saan maaaring makapag-build sila ng friendships at maibahagi yung kanilang pananampalataya sa kanilang mga kaklase. And since sila po ay mga kabataang Kristiyano din, they should never think na masyado pa silang bata para maimpluwensyahan yung iba para sa Panginoon. Sa katunayan po, madalas sila yung may unique opportunities na maabot yung mga kapwa nila kabataan kasi meron silang same experiences, meron silang same interest and even challenges. And ganoon din po sa mga nagtatrabaho, yung may mga trabaho. Sa atin pong mga workplaces, since we spend significant portion ng buhay natin kasama yung mga co-workers natin, we are in a position na maipakita yung pagiging Kristiyano natin araw-araw. No, yung pagiging tapat, mabait, masipag, at pamumuhay na may integridad na can open doors for spiritual conversations. Lastly po, sa atin pong community, para po sa bawat isa to sa atin,
Isang problema po nating mga Kristiyano ay yung pagiging abala natin. No, masyado tayong busy sa maraming bagay. Kaya madalas hindi na po natin nabibigyang pansin yung mga taong malapit sa atin. Yung mga kapitbahay natin, yung mga kaibigan, even our own family. Dahil nga po, busy tayo sa maraming bagay na overlook natin yung mga taong yung mga tao pa lang ito kabilang dun sa mga taong inilagay ng Diyos sa buhay natin para abutin. Totoo po na pwedeng maging mahirap or challenging sa atin na ibahagi ang ebanghelyo ng Panginoon sa kanila kasi nga po, kilalang kilala nila tayo. Pero dapat hindi po natin sila isang tabi o baliwalain. Yung ganito pong senaryo ay hindi na po bago, no? Dahil even si Jesus, naranasan din po ito. No? Maraming tao sa sarili niyang bayan yung hindi siya kinilala o hindi naniwala sa kanya. Even yung mga kapatid niya, no? Hindi rin agad sumampalataya sa kanya. But after His resurrection, no? Makikita po natin nakasama na rin ng mga mananampalataya yung pamilya ni Jesus sa isang prayer gathering. No, this reminds us po na pwedeng hindi maging mabilis yung response ng mga mahal natin sa buhay sa ebanghelyo ng Panginoon. Pero ini-encourage po tayo nito na huwag tayong mawalan ng pag-asa sa kanila. Huwag po natin silang sukuan. Huwag po nating sukuan lalong-lalo na po sa panalangin. Natandaan po natin na when we intentionally seek na i-influence yung ibang tao para kay Kristo, yung opportunities po for personal evangelism can be possible. No, nasa school man tayo, sa trabaho, higit sa lahat sa atin pong mga tahanan. Again, our first principle is to contact people socially. Second principle po. Pangalawa pong principle of personal evangelism is to establish a common interest. And this comes po after nating magkaroon ng social contact sa ibang tao. Pag sinabi po natin na establish a common interest, dapat may common ground tayo sa taong kausap po natin. Pwedeng may parehas kayong interest sa isang bagay, pwedeng may same experience kayo, or need or concern, na tumutulong po para mag-connect kayo o makapag-communicate kayo ng maayos sa isa't isa. Katulad po ng ginawang pakikipag-usap ng Panginoong Jesus sa babaeng Samaritano na doon po sa balon sa passage natin. Nung kinausap niya po ito, hindi po siya agad nag-discuss o nag-share about deep spiritual truths. Instead po, nag-start siya sa isang bagay na pareho nilang nauunawaan at parehong mahalaga sa kanila sa oras na yon. At yun po, yung tubig. Sa pinasa po natin kanina, makikita natin na yung babae, pumunta po siya sa balon kasi sasalok siya ng tubig. At si Jesus naman po, lumapit doon kasi nauuhaw siya. Kasi nga po, currently nagta-travel sila noon. Sa paghingi po ni Jesus ng maiinom, na doon po nagsimula yung conversation nila na very natural lang. And at the same time, relevant po para sa kanilang dalawa. Makikita po natin na sa pamamagitan po ng halimbawa na yon yung kahalagahan ng pag-build ng rapport o connection bago po tayo mag-move into discussion tungkol sa mga pang-spiritual na bagay. Tandaan po natin na madalas yung mga meaningful conversations po, especially kung about faith and salvation, hindi po yan nangyayari instantly. Hindi siya agad-agad. Dahil ang mga tao po, madalas mas nagiging open sila, mas nagiging bukas sila sa pakikinig kapag may connection na. Pag nabuo na yung pagtitiwala nila or pag meron na pong pagkakaunawaan. And once na establish na po yung bridge of communication, magiging madali na po sa atin to guide them sa pag-uusap towards spiritual matters at maibahagi po ang salita ng Diyos. Second principle, establish a common interest.
Pangatlo po, sabi po dyan, stir up their spiritual interest. Napukawin po natin yung attention nila o yung curiosity nila tungkol po sa mga bagay na spiritual. No, sa paano pong paraan? Una, sabi po dyan, through our actions. Sa pamamagitan po ng ating mga gawa. Tulad po ng halimbawa ng Panginoong Jesus sa verse 9, na sa simpleng pakikipag-usap niya doon sa babaeng Samaritano, lumabag man siya sa mga nakasanayang pamantayan ng kanilang lipunan, na kung saan yung isang lalaki nakikipag-usap sa isang babae, yung isang rabay o guro nakipag-usap sa tinuturing na immoral, at yung isang Hudyo na nakipag-usap sa isang Samaritano. Bawal po sa kanila yung mga bagay na yon. May kita po natin doon, na doon pa lang sa bagay na yon, nakuha niya na yung atensyon ng babae. And it opened the door for a deeper dialogue. In the same way today, ang mga believers po ay maaari ding makapukaw ng spiritual na interes ng ibang tao sa pamamagitan po ng ating mga gawa. Kapag lagi po tayo nagpapakita ng kabutihan, no, ng paggalang at malasakit po sa lahat ng tao, even sa mga taong iba sa atin or different, o mahirap mahalin, napapakita po natin yung character dito ng Panginoong Jesucristo. Ang hindi po pagtatangi at ang pag-treat po o pagtrato sa ibang tao with dignity ay pwede pong mag-cause ng curiosity sa kanila about what shapes ng ganong klase ng pag-uugali natin. And number 2, sabi po dyan sa pamamagitan naman po ng ating mga salita. Paano ba tayo magsalita? Paano yung paraan natin? Tulad po ng ginawa ng Panginoong Jesus sa verses 10 to 14. Pagkatapos niya pong ma-establish yung connection, gradually shinif niya po yung usapan from physical to spiritual na sa pamamagitan po ng pagpapakilala sa tubig na nagbibigay buhay. At ano po yung tinuturo nito sa atin? Ipinapakita po nito na hindi natin kailangang magsimula agad sa mga heavy doctrinal topics. Na minsan, dito po tayo nape-pressure. Nilalagay natin sa isip natin na dapat masyaran ko agad yung tao na to. Na no, may proper steps po tayo. May dapat tayong sundin na mga hakbang. Instead na dalahin po agad natin sila sa mga mabibigat na usapan, guide them gently towards sa bagay na yon. And I believe the Holy Spirit will lead us kung paano po natin ito gagawin. Kung paano po natin sila pakikitunguhan. Sa Acts chapter 13 verses 16 to 22, may kita po natin na ginamit din Apostol Pablo yung ganitong paraan sa kanya pong pangangaral. Na nagsimula po siya by stating yung mga historical events and sharing yung spiritual grounds nito bago niya po i-introduce ang mensahe ng Ebanghelyo. Sa parehong paraan po, no, both our conduct and conversations can help awaken yung spiritual interest ng ibang tao, preparing their hearts na sa pakikinig po ng salita ng Diyos. That's the number 3 principle po. And number 4, ang apat na principle ng personal evangelism, sa pakibasa nga po, tingnan ko kung gising pa kayo. Ano pong sabi? Too fast. Don't go too far too fast. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, sa personal evangelism, hindi po dapat tayo nagmamadali at huwag tayong susobra sa atin pong pagbabahagi. Ibig sabihin, doon lang po tayo sa level na kaya nilang i-grasp. Doon lang po tayo sa level na kaya nilang unawain o maunawaan. In short, huwag po natin silang bibiglain. Pag nag-share tayo ng Word of God, huwag po natin silang biglain. Sa verses 15 and 16, pinahayag po ng babaeng Samaritano yung kanyang interest o yung kanyang desire doon po sa tubig na nagbibigay buhay.
Pero alam ng Panginoong Jesus na hindi pa niya lubos na nauunawaan yung sinasabi niya. Kaya sa halip po na ipaliwanag niya agad o ipaliwanag agad ng Panginoong Jesus yung lahat ng bagay, he slowed down sa conversation at inaddress niya muna yung bagay na dapat matugunan. At ito po yung pag-recognize nung babaeng Samaritano sa tunay niya pong kalagayan sa buhay at ang kanya pong pangangailangan sa katotohanan. Ginawa po ito ng Panginoong Jesus sa pamamagitan ng pag-utos niya sa babae na tawagin yung kanyang asawa. Jesus gently guided her toward self-awareness and conviction na naghanda po sa kanyang puso para tanggapin yung mas malaking kapahayagan na si Jesus ang Mesaya. Na si Jesus po ang tagapagligtas. Isang bagay po na itinuturo sa atin ito ng effective evangelism is not about giving all information at once, but it is about leading a person step by step toward faith and understanding. Sabi po, ang personal evangelism ay tungkol po sa step by step, di ko po alam yung Tagalog, na paggabay sa isang tao na tungo po sa tamang pagkaunawa at pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Sa marami pong pagkakataon na masasabi po natin na ang mga tao po mismo yung hindi nakakaalam ng kung ano talaga yung kanilang pangangailangan. Na pwedeng interesado sila sa isang usapin or sa isang topic, pero yung spiritual na pananaw nila ay hindi pa po handa. Hindi pa sila ready para dun sa bagay na yon. Ibig sabihin, kailangan po muna nilang magkaroon ng matibay na pundasyon bago nila lubos na maunawaan yung mas malalalim pang katotohanan tungkol po sa salita ng Panginoon. And this principle po is also seen in practical ministry na situations today. Halimbawa po, may mga tao na gusto agad pag-aralan yung Book of Revelation. Kasi somehow curious sila. Pero syempre for them to be able na maunawaan yung sinasabi ng libro na yon, they need to be grounded sa mga basics teachings from the scripture. May pa naman po very excited sila sa discussion about complicated topics katulad po ng church organization, worship practices, and doctrinal issues. When in fact, ang tunay na kailangan at dapat na maging malinaw sa kanila ay yung pagkaunawa nila sa mga principles ng Ebanghelyo and Gospel. This truth po aligns sa sinasabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto, chapter 3, verses 1 to 2. Kung saan pinaliwanag po dito na kailangan niyang bigyan muna ang mga taga-Korinto ng gatas at hindi ng matigas na pagkain dahil hindi pa sila handa sa mas malalim na pagtuturo. In the same way, personal evangelism requires wisdom and discernment to guide people progressively. No, making sure na yung mga taong ito ay hindi po na-overwhelm o hindi po nalilito sa kung ano po yung binabahagi natin sa kanila. Number 5, sa panglima na po tayo. Sabi po dyan, do not condemn unnecessarily. Ibig sabihin po sa Tagalog po, huwag tayo basta manghusga. Ibig sabihin, bagamat kailangan po natin na maging honest o maging tapat sa katotohanan tungkol po sa kasalanan, tandaan po natin ang pangunahing layunin when sharing the gospel ay hindi po ang husgahan o i-condemn yung taong kausap natin. Huwag na huwag po natin gagawin yon. Ang layunin po natin to lead those people towards salvation in Christ. So verses 17 and 18, pwedeng sabihin agad ng Panginoong Jesus yung sinful past ng babaeng Samaritano. Pwede niyang sabihin na marami siyang asawa o yung kinakasama niya ngayon, hindi din niya yung asawa. Pero instead po na sabihin yon, he addressed it sa paraan na nagre-reveal po ng katotohanan without unnecessary condemnation. In short, hindi po naging harsh
yung paraan ng Panginoong Jesus. Kasi ang puso niya ay madala po yung babaeng Samaritano sa pag-unawa sa katotohanan na kailangan niya ng pagbabago at biyaya ng Diyos sa kanyang buhay. Dapat ganun din po tayo na yung heart natin when we share the gospel. Madala sila sa Panginoong Jesus. Kasi alam natin na pag dinala natin sila and genuinely inaccept nila ang Panginoong Jesus, ang dadating po sa buhay nila yung pagbabago and even yung biyaya ng Diyos sa kanilang buhay. Yung bagay pong ito ay nagpapakita po ng broader mission din ng Panginoong Jesus. As stated po sa John chapter 3 verse 17, sinasabi na isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Although in-affirm po ng scripture na darating yung panahon ng paghahatol, ang una pong pagparito ng Panginoong Hesukristo ay centered po sa pagbibigay ng pagkakataon para sa kapatawaran at kaligtasan. Likewise, kapag in-engage po natin yung sarili natin sa pagbabahagi ng Ebanghelyo, hindi po dapat natin i-highlight yung pagkakamali ng mga tao for the sake of judgment. Instead, ituro po natin sila sa biyaya, sa awa at pag-ibig po ng Diyos para sa kanila. This approach po is also emphasized in our own ministry as believers. Now, though we are called to speak against sin, maging malinaw po sa atin na hindi po natin tungkulin ang husgahan ang mga taong wala pa po sa pananampalataya. Instead, our responsibility is to proclaim the message of reconciliation, kung saan tayo po ay nagsiserve as Christ ambassador, no, na may desire na i-restore yung sirang relasyon ng mga tao sa Diyos. Kaya sa pagbabahagi po ng Ebanghelyo ni Kristo, we should emphasize the love of God, na yung pag-ibig ng Diyos para sa kanila, yung alok na kapatawaran ng Diyos para sa mga tao na to, at yung kanya pong pagnanais na maibalik yung mga makasalanan sa pakikipag-ugnayan po sa ating Panginoon. Next principle po, number 6, is we have to stick with the main issue. Mag-stick po tayo o mag-stay po tayo dun sa pinag-uusapan natin o dun sa concern natin. Sa pakikipag-usap po ng Panginoong Jesus sa babaeng Samaritano, makikita natin na sinubukan pong ilihis ng babae yung kanilang usapan. Now, but Jesus remained focused sa kanya pong purpose. Sa verses 19 and 20, makikita po natin na matapos pong ipakita ng Panginoong Jesus na alam niya yung personal na kalagayan ng babae, shinif po ng babaeng Samaritana yung pag-uusap nila. Na sinubukan niyang alisin sa kanya yung focus ng pag-uusap. Na nag-change topic siya. The woman raised a controversial religious question regarding sa tamang lugar ng pagsamba. Though graciously sinagot naman ng Panginoon no, yung tanong ng babae, hindi niya po inalaw na ma-sidetrack na lang yung pag-uusap nila. Instead, ginamit niya yung tanong ng babae as opportunity para ibalik yung pag-uusap nila sa central issue. Kung sino ang kausap niya at kung ano po ang inaalok nito sa kanya. May kita po natin na mula pa po sa simula, goal na ng Panginoong Jesus na ilid yung Samaritan woman sa pagkilala sa Mesaya at doon sa tubig na nagbibigay buhay, na nagdadala po ng buhay na walang hanggan. This principle po is equally important in our own evangelistic effort. No, common experience po natin na kapag nakikipag-usap tayo sa iba, kapag sinusubukan natin mag-share ng word ng Panginoon, minsan may iba sa atin na nahihila sa mga debate. Nakikipag-debate na sa mga controversies o doon po sa mga tanong na pwedeng maglayo no, sa usapan from its primary purpose. Kung ang hangarin po natin ay magkaroon ng pagkakaunawa at maibahagi talaga ang Ebanghelyo, i-avoid po natin yung mga topics na mag-create ng disagreement
o pagtatalo. Sabi sa Kawikaan 15:28, tinitimbang ng matuwid kung ano ang sasabihin, ngunit di na iniisip ng masama ang kanyang sasalitain. Na ang matuwid ay nag-iisip munang mabuti bago sumagot. Tandaan po natin na ang effective personal evangelism ay nangangailangan po ng karunungan na mula po sa Panginoon. Hindi po sarili nating karunungan. Kailangan po nila ng pagtsatsaga at concentration. Kapag nanatili po tayong nakatuon doon sa pangunahing layunin natin, na natulungan yung mga taong ito na makilala ang Panginoong Hesukristo at yung alok niyang kaligtasan, we can avoid distractions. At magagabayan po natin sila sa mga pag-uusap na maglilid sa kanila sa pagkilala po sa Panginoon. Lastly, number 7. Now, the final principle of personal evangelism is to confront directly. Nakita po natin na dinaanan lahat ng Panginoong Jesus yung mga principles na binanggit natin. Nakipag-ugnayan siya, nagkaroon sila ng common ground, na-stir up yung spiritual interest ng Samaritan woman, matyaga niya siyang ginabayan sa pag-uusap at napanatili niya doon sa original topic yung kanilang pag-uusap. Pagkatapos po nun, sabi dito, he finally revealed his true identity by simply telling her that he was the Messiah. Nasa verse 26 po yan. Nakita po natin dito yung moment of decision ng Panginoong Jesus. No, na una sa lahat, he wisely laid the groundwork at nung dumating na po yung tamang panahon para ipakilala niya yung sarili niya, he confronted her directly with the truth. No, ano pong tinuturo sa atin ito? Sabi dito, building of relationships at ang pagkakaroon ng spiritual conversations are not enough. Hindi po yun sapat. Ang tunay pong layunin ng personal evangelism ay tulungan yung mga tao na ma-encounter ang Panginoong Hesukristo. At sila po ay mag-respond accordingly sa invitation ng Panginoon tungkol sa kaligtasan. Sabi, ganito rin po dapat yung nakikita sa pag-evangelize sa panahon natin ngayon. No, kung desire talaga natin na makapag-establish ng home Bible study o makapagbahagi ng gospel sa iba, we should first develop these 7 principles of personal evangelism. Na dapat yung mga steps na to should lead sa isang clear objective. And that is to encourage a person to study God's Word more deeply. Dapat mas lumalalim siya sa Panginoon. Katulad po ni Aquila at Priscilla, kung kilala po natin sila sa Bagong Tipan, na maingat at may pagmamahal po nilang tinuruan si Apollos tungkol po sa salita ng Diyos. Ganon din po, we should respectfully ask people kung gusto po nilang mas makilala pa ang Panginoong Jesus at matuto pa po mula sa kanyang salita. Tandaan po natin na sa pag-aaral ng Biblia, the goal is not simply to increase knowledge, but to help other people understand their need for salvation. Hindi lang po para mas madagdagan yung kaalaman natin. Dapat tinutulungan po natin yung mga tao na to na maunawaan yung pangangailangan po nila sa kaligtasan. At ang plano po ng Diyos upang matugunan yung kanila pong pangangailangan sa pamamagitan po ng Ebanghelyo. In conclusion po, makikita natin sa conversation ng Panginoong Jesus at ng babaeng Samaritano yung powerful effect of personal evangelism. Sabi dyan, what began as a simple one-on-one encounter at the well ay nagresulta po sa isang much greater work. Dahil maraming tao po sa lungsod ng Sicar ang naniwala sa Panginoong Hesukristo. Sabi sa John chapter 4 verses 39 to 42, maraming Samaritano sa bayang iyon ang naniwala kay Jesus dahil sa patotoo ng babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Kaya't pumunta sila kay Jesus at nakiusap na tumigil muna siya roon. At tumigil nga siya roon sa loob ng 2 araw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya.
Verse 42, pagkatapos sinabi nila sa babae, naniniwala kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin siya. Alam na namin siya nga ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Pinapaalala po nito na hindi natin dapat maliitin yung personal evangelism. No? Because God can use even a single faithful conversation to influence po yung maraming buhay sa ating pong paligid. Katulad po na nangyari sa babaeng Samaritano, ng isang tao po na naabot at nabahagian ng ebanghelyo ay pwede ring magdala ng maraming kaluluwa sa Panginoong Hesukristo. Katulad po siya ng isang binhi na patuloy na nagpo-produce ng marami pa pong binhi. And understanding this potential po helps us appreciate yung urgency and encouragement ng Panginoong Jesus sa verse 35, kung saan hinikayat niya po yung mga alagad niya na magmasid at makita na yung fields are ready na for harvest. The work of evangelism po is not something na para sa future lang. Pero ito po ay isang present opportunity para sa bawat isa. Let's be reminded po na ang mga tao po sa paligid natin ay handa pong makinig, tumugon at mabago po ng ebanghelyo kung may tao pong handang lumapit at magbahagi sa kanila. Kaya ang challenge po sa atin ng Panginoon ngayong umaga, sabi dyan, be active and intentional in sharing Christ with others. At magtiwala po tayo na magagamit ng Diyos yung mga pagsisikap natin to bring about a great harvest of souls. Tayo pong lahat ay manalangin. Tayo pong lahat ay pumikit at yumuko. And let's pray. Panginoon, thank you for your word this morning. Salamat po sa mga bagay na natutunan namin tungkol po sa pagbabahagi ng Ebanghelyo through personal evangelism. Help us, Lord, na tularan namin yung sinet mong halimbawa sa pag-abot po sa ibang tao with grace and love. We also pray for boldness para maipahayag po namin yung katotohanan. Give us, Lord, the sensitivity na para po gabayan yung bawat conversation at ng pagpapakumbaba po upang maipakita namin ang Panginoong Jesus sa aming mga buhay, Panginoon. Buksan mo, O God, yung mga mata namin nang sa ganun makita namin yung mga tao sa paligid namin na in-need po sa inyo. Gamitin mo po kami, Panginoon, ang aming mga buhay para mailapit namin sila sa presensya mo. Strengthen us, Lord, para hindi kami panghinaan ng loob. At dalangin po namin, O God, na matagpuan mo po kaming laging nagtatapat sa iyo, Panginoon, by being part of this great commission. Maraming salamat po sa inyo po namin binibigay ang pinakamataas na papuri sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Tayo naman po ay dumako sa ating pong banal na hapunan. Mga kapatid, ang paglapit po natin sa hapag po ng Panginoon ay hindi ordinaryong simbolo lamang po ng ating pananampalataya. Ang paglapit po natin kapag tayo po ay nagtitake o nagpa-participate sa banal na hapunan ay solemn remembrance ng pinakamatinding katotohanan po ng Ebanghelyo na ating po pinag-uusapan natin kanina. Ating pong alalahanin na ang Diyos natin ay banal at tayo pong lahat ay makasalanan. Sa mundo po natin ngayon, madalas minamaliit na natin o nina-normalize na po natin yung kasalanan. Ginagawa na natin siyang normal, maging yung pagiging rebellion sa harap ng ating Diyos. Pero sa tuwing tayo po ay lalapit sa hapag ng ating Panginoon, ito po ay nagpapaalala sa atin na anuman ang kasalanan, gaano man ito kaliit, gaano man ito tinatanggap ng mundo, ito po ay kinamumuhian po sa harap ng ating Panginoon. Hindi po ito simpleng pagkakamali lang, hindi siya simpleng kahinaan lang,
Ang kasalanan po ay paglabag sa isang banal at makatarungang Diyos. Pakatandaan po natin na ang Diyos po natin na ating sinasamba, hindi lang siya mabuti. Sabi ng Bible, siya ay banal, banal, banal. Siya po ay ganap na hiwalay sa anumang kasalanan at hindi niya po kayang i-ignore o baliwalain ang mga pagkakamaling ito. Wala pong kasalanang mananatiling walang katarungan sa harap ng ating banal na Diyos. At sa katotohanan po na yun, dito natin makikita yung bigat ng ating kalagayan sa harap ng Diyos. Na hindi lang tayo basta imperfect people. Tayong lahat ay lumabag sa kanyang kabanalan at kautusan sa isip, salita at gawa. At kung hahayaan lamang po tayo sa ating sarili, hindi po acceptance yung nararapat sa atin, kundi judgment. Lahat po tayo guilty, lahat tayo subject sa judgment. At dito po natin ma-appreciate yung lalim ng gospel, ng ebanghelyo, na dapat ibinabahagi din po natin sa iba. Ang Diyos po natin ay banal, ay siya din po ang Diyos na naglaan din po ng paraan para yung mga makasalanang katulad natin ay mailapit sa kanyang kabanalan sa pamamagitan po ng krus ng ating Panginoong Jesucristo. Nung siya po, nung inalay niya yung kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, hindi na mawasan yung kabanalan ng Diyos. At hindi rin po niya binura yung bigat ng kasalanan. Sa halip, yung kasalanan po ay buong hinarap ng ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. At yung parusa ay inako niya na para sa atin po dapat. Sabi po dito, hindi po ibinaba ng Diyos yung kabayaran ng kasalanan. Kung gaano yung kalaki, kung gaano yung nire-require na kabayaran nun, buo po yung binayaran ng ating Panginoong Jesucristo. Kung ano yung required na sacrifice, ganun din po yung ibinayad sa atin ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga po sa pamamagitan ng kanyang katawan at ng kanyang dugo, makikita natin yung dalawang bagay na totoo. Una, yung bigat ng ating kasalanan sa harap ng banal na Diyos. Pangalawa, yung lalim ng kanyang pag-ibig. Nabanggit po sa ating kanina yung versikulo po ng 1:3, verse 17. Na totoo nga po na tunay na iniibig ng Diyos ang bawat isa sa atin, kaya nagawa niyang ibigay sa atin ang kanyang kaisa-isang anak sa verse 16. Sa paglapit po natin sa hapag na ito, tayo po ay lumapit ng may pagpupuri, paggalang, pagsamba, at pasasalamat. At higit sa lahat, suriin po natin yung ating sarili. Sabi po ng Biblia, bago po tayo mag-take ng mga elementong ito, mag-join sa banal na hapunan, dapat po nating suriin yung ating sarili. Baka tayo po ay mayabang sa harap ng Diyos. Baka tayo ay may ipinagmamalaki. Sa ating pong paglapit ngayon, ibaba natin yung ating puso sa tamang posisyon. Tayo po ay magpakumbaba. Magkaroon tayo ng tunay na pagsisisi. Kung meron po tayong dapat pagsisihan na tunay na gratitude o pasasalamat sa ginawang kaligtasan ng ating Panginoon sa atin. At sa gitna po lahat ng ito, ang katiyakan po ang Diyos ay banal, hindi yung nagbabago. Siya rin po ang Diyos na nagligtas sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Hindi lang para tayo ay patawarin, kundi tayo po ay dalhin sa kanyang presensya bilang kanyang mga tinubos. Inanyaya ko po yung bawat isang tayo lahat ay tumayo. Lumapit po tayo sa Panginoon ngayon ng may paggalang, ng may takot at pagsamba sa kanyang harapan. Ating po suriin ang ating mga puso. Kung meron po tayo nakikitang kamalian sa ating mga buhay, ating pong hingi ito ng tawad sa ating Panginoon. Ating kilalanin ang Diyos natin ay banal. Walang sino man sa atin ang karapat-dapat. Pero dahil sa ating Panginoong Yesus, dahil sa kanyang sakripisyo, dahil sa kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin, tayo po ay may kalayaan ngayong lumapit sa presensya ng ating Panginoon. Atin po siyang pasalamatan. Atin po siyang kilalanin sa ating mga buhay. Ama namin Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa kaligtasan na meron po kami. Salamat sa kapahayagan ng iyong salita sa umagang ito, Lord, na tunay ang kaligtasan ng kapangyarihan na nasa iyo lamang Ebanghelyo, O Diyos. Turuan niyo po kami, Panginoon, na ito ay aming may pamuhay, may bahagi sa iba, Lord God. Higit sa lahat, Panginoon, ito ay tunay namin maunawaan, na makita namin yung kalagayan namin sa harap mo, Diyos. Na wala po kaming magagawa, wala kaming may pagmamalaki, Panginoon. Na kami lahat, Panginoon, ay umaasa lamang sa awa at kagandahang loob mo. Ano pa man, ito ay libre mong ibinigay sa amin. Kaya dalangin po namin na aming mga buhay at tunay na magbigay
ng tunay na pasasalamat sa iyong ginawa para sa amin. Sa pagdetect po namin ng mga elementong ito, pakabasbasan niyo po ito, Lord God, at gamitin lamang ito para sa iyong kapurihan. Palain niyo po bawat isa sa amin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Jesus Christ, Son of God, lifted up, willingly to die. Tayo po umawit sa ating Panginoon. So freely flowing, so cleansing, so Ayon sa I exalt you, Jesus, my sacrifice. I exalt you, my Redeemer and my Lord. I exalt you, worthy Lamb of God, and in honor I bow down before your throne. Lamb of God, Holy One, Jesus Christ, Son of God, lifted up, willingly to die, that I, the guilty one, may know the blood was shed, still freely flowing, still cleansing, still healing. I exalt you, Jesus, my sacrifice. I exalt you, my Redeemer and my Lord. I exalt you. I exalt you, worthy Lamb of God, and in honor I bow down before your Taas po natin ang tinapay. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipinagkano lang Panginoong Isus ay dumampot ang tinapay at pasalamat at pinagpira-pira sa inyo. At sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po natin tayo. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopa ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Gawin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po natin ito. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay nito at iinom sa kopang ito, pinapayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Muli, Panginoon, kami ay sumasamba, nagpupuri sa iyong dakilang sakripisyo para sa amin, Panginoon. Salamat sa dakilang mong pag-ibig, Lord God, na ginawad mo ang iyong sarili, ang iyong katawan, ang iyong buhay, kapalit kami, Panginoon. Salamat, Lord God, dahil sa kabila, Panginoon, ng hindi namin kakayahang maging karapat dapat sa iyong harapan, ikaw ang Diyos na banal, ikaw din po yung gumawa ng paraan para kami, Lord God, ay mailapit sa iyo. Tunay nga, lahat, Panginoon, sa aming buhay, ikaw lamang po ang may gawa. Kaya nararapat lamang po na ang lahat ng pasasalamat ay sa iyo lamang, O Diyos.
Patuloy ka namin pupurihin, Lord God. Patuloy ka namin kikilalanin bilang aming Panginoon sa aming buhay. Pagpalain niyo po kami, Panginoon, sa araw na ito. Pinupuri ka namin sinasamba sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Nakaupo na po tayo. Ayun, sige po, tayo po muna lahat ay umupo. Sige po, tayo po muna lahat.